Life After Prison. By Silence You. Kabanata 471. Hindi. Pero mahal, asawa ko. Ilang taon na tayong magkasama. Hindi mo ako iiwan, hindi ba? Itinuring ni Easton si Lucy bilang ang huling magandang bagay sa kanyang buhay, dahil ang pamilya ni Lucy ay medyo maayos at may ilang milyong halaga ng ari-arian. Bagamat hindi niya kayang humingi ng pera sa kanya, ang mag-asawang Orwell ay mayroon lamang isang anak na babae, na nangangahulugang tatanggap siya ng suporta mula sa kanyang pamilya sa hinaharap hanggat pinakasalan siya nito. Iyon, kasama ang karanasan ng mga lock sa pagnenegosyo, ay nagpapaniwala sa kanya na may pag-asa na makabalik basta may pera siya. Bukod dito, ang mga lock ay walang utang na malaking pera, at ang kabuoang halaga na kanilang inutang ay halos $300,000 ang pinakamarami. Hindi gaanong kalakihan ang halagang iyon sa paningin ni Easton, at dahil mahirap siyang lalaki, mahihirapan siyang magkaroon ng magandang babae na tulad ni Lucy upang maging asawa. Pinagsisihan niya ang kanyang ginawa mula noong araw, at nang makita niya si Lucy doon sa restaurant, agad siyang nag-ipon ng lakas ng loob na subukang iligtas ang kanilang relasyon. Hihihi. Huwag mo akong tawaging darling. Ang lakas ng loob mong tawagin ako niya nung tinulak mo ako sa sahig kahapon. Si Lucy naman ay malamig ang ekspresyon at hindi man lang nagpakita sa kanya ng anumang pagmamahal. Nginitian niya si Easton at sinabing, "Oh, Easton, sa tingin mo kaya mo pa ba akong mahalin ngayon? Lahat ng iba sa tabi, nagagawa mo ba akong ilibrerang masarap na pagkain dito sa restaurant na ito? Malamang wala ka pang ang $100 na pera ngayon, kaya saan ka nakakuha ng lakas ng loob na guluhin ako ng ganito?" Napangisi si Cain nang marinig din ang sinabi ni Lucy. "Tingnan mo ang iyong sarili. Hindi mo man magagarantiya ang iyong kaligtasan, ngunit sinusubukan mong guluhin si Lucy. Bakit hindi ka tumingin sa salamin at tingnan kung anong uri ng tao ka na? Pero Lucy, hindi mo. Hindi mo naman ako makakalimutan ng ganon kabilis, di ba? Hindi ka ba naging masaya noong tayo pa? Di ba sabi mo ako lang ang pakakasalan mo sa buhay na ito?" Umiling si Easton at determinado pa ring subukan at iligtas ang kanyang makakaya. Nananabik siyang tumingin kay Lucy at sinabing, "Maniwala ka sa akin, Lucy. Maniwala ka na babalik ako balang araw. Nangangako akong magsisikap ako at muling yumaman. Hindi mo ba naisip na mas magaling ako sa taong grasa na ito?" Sa sobrang galit ni Cain ay sinipa niya si Easton sa tiyan at pinalipad ang lalaki ng 2 metro ang layo. "Ano ang ibig mong sabihin na mas magaling ka sa isang matabang tulad ko? Isa kang matabang shamer, hindi ba? Mas magaling pa rin ako sa iyo sa maraming aspeto." Ag. Napahawak si Easton sa kanyang tiyan sa sakit at bakas sa kanyang mga mata ang nakakatakot. Hindi niya inaasahan na ang ganoong kataba ay magkakaroon ng lakas para sipin siya hanggang sa isang sipa lang. Tila nag-training na siya noon at hindi lang basta-bastang taba. "Tara na at kumain na tayo, babe. Hindi tayo dapat mag-aksaya ng oras sa mga talunan na tulad niya. Tignan mo lang siya. Mukha ba siyang ligaw na aso?" Niyakap ni Cain ang baywang ni Lucy at sadyang inilapit ang bibig sa tainga nito bilang pagpapakita ng pagmamahal. Pagkaraan ng ilang sandali ay nag-isip si Lucy. "Maghintay ka rito. Pupuntahan ko siya at kakausapin siya sa huling pagkakataon, para sumuko siya sa pagsisikap na makipagbalikan sa akin. Hindi ko nais na patuloy niya akong guluhin sa hinaharap. Oo naman. Bibigyan kita ng huling pagkakataon para magpaalam sa kanya." Ngumiti si Cain at binitawan si Lucy. Lumakad si Lucy papunta sa Easton, tumingkayad, at sinabi sa kanya, "Sumuko ka na lang, Easton. Sa tingin mo ba mas magaling ka sa taong grasa? Baka mataba siya, pero sobrang yaman niya at may grupo ng mga mandar-ambong sa ilalim ng kanyang utos. Paano mo siya lalabanan kung wala ka? Binayaran niya ng buo ang villa na gusto ko. Kaya mo ba akong bilhan ng ganoon?" Bakas sa mga mata ni Lucy ang pangungutya habang sinasabi, "Isang oras niya akong pinasaya kagabi. Kaya mo ba? Ha ha ha. Talo ka lang. Paano mo pa naiisip na ikumpara ang sarili mo sa kanya? Ikaw. Hindi ko inaasahan na ganyan ka palang babae. Ilang taon na tayong magkarelasyon, at ikaw.
Inis na pinandilatan ni Easton si Lucy. Hindi niya inaasahan na tatanggihan siya ni Lucy at magpapahid pa ng asin sa kanyang mga sugat sa pamamagitan ng panunuya sa kanya ng ganoong mga pananalita. Life After Prison. Kabanata 472. Hindi man lang nag-abalang tingnan siya ni Lucy. Kumuha lang siya ng 10 box mula sa kanyang wallet at itinapon ito sa lupa. Well, dahil ilang taon na tayong magkasama, bakit hindi mo ito kunin at uminom ng beer? Hindi naman ako magmumukhang walang puso kapag binibigyan kita ng pera, di ba? Hahaha. Pagkatapos ay tumalikod ito nang hindi lumilingon sa kanya at naglakad para hawakan ang braso ni Cain nang makapasok sila sa restaurant. Hindi ako pulubi, Lucy. Si Easton ay nagngangalit ang kanyang mga ngipin at sinabi habang tinitingnan ang nakakahiyang papel na papel sa lupa. Pinulot niya ito, pinunit sa ilang piraso, at naglakad sa gilid ng kalsada. Nang umahan siya sa isang bench sa gilid ng kalsada, humiga siya doon habang tumutulo ang luha. Hindi mapigil sa kanyang mukha. Lingid sa kanyang kaalaman, may isang matandang lalaki ang nagkataong dumaan sa mga sandaling iyon. Ang matanda ay may puting buhok at puting balbas, at nakasuot siya ng kakaibang mahabang gown na tila hindi bagay sa uso sa lungsod. Napatingin siya kay Easton at hindi niya maiwasang sumimangot. Hihihi. May na-offend ka ba, binata? Mukha kang kawawa. Wala kang kinalaman iyan. Napasigaw si Easton sa sobrang galit. Saglit na ipinatong ng matanda ang kanyang kamay sa ulo ni Easton at tumanggaw ng may kasiyahan. Hindi masama. May talent ka sa pagkamit ng attainment. Pambihirang hiyas. Ang matanda noon ay hindi napigil ang ngumiti at sabihin. Isang bahagi mo ay nawalan ng silbi, ngunit mayroon akong gamot dito na makapagpapanumbalik ng iyong pagkalalaki sa dating kaluwalhatian nito. Ikaw. Masasabi mo bang may problema sa katawan ko? Nang marinig iyon ni Easton, umupo siya kaagad at sinabing may pagtataka. Bigyan mo ako ng gamot. Gayunpaman, ngumiti ang matanda at sinabing. Imposibleng ibigay ko ang gayong kayamanan sa isang kapritsyo dumaan sa Brookborn, at ibibigay ko sa iyo ang gamot na iyon kung papayag kang maging apprentice ko at sanayin mo ako sa malalim na kabundukan. Ituturo sa iyo ang lahat ng mga kasanayan sa mundo upang maabot mo balang araw ang anumang nais mo. Paano iyon tunog? Napakunot ang noo ni Easton nang marinig iyon. May talent ba talaga ako? Tumanggo ang matanda. Oo naman syempre. Paanong mali ang desisyon ko? Saglit na nag-isip si Easton, at isang bahagyang kislap ng kalupitan ang lumitaw sa kanyang mga mata habang itinuro niya ang restaurant at sinabing. Ang pagiging apprentice mo at pagsasanay kasama mo sa mga bundok ay hindi mukhang masamang ideya, ngunit kailangan mong patunayan ang iyong lakas at patayin ang matabang lalaking iyon sa restaurant. Ang pagpatay sa kanya ay kasing dali ng pag-angat ng isang daliri. Nakangiting sabi ng matanda. Pero sigurado ka bang ayaw mo siyang patayin gamit ang sarili mong mga kamay at pagsisihan nila na nasaktan ka? Life After Prison. Kabanata 473. Hindi ba kailangan ko ng mahabang panahon para makamit iyon? Gusto ko siyang mamatay ngayon din. Ang mga mata ni Easton ay puno ng walang pidgel na puot habang nagngangalit ang kanyang mga ngipin. Nakangiting tugon ng matanda. Hahaha. Sa iyong magandang pangangatawan at talento, wala kang problemang mangibabaw sa isang maliit na lungsod tulad ng Brookborn sa loob ng isang taon basta't pumayag kang maging apprentice ko. Isipin mo na lang kung gaano ka katatag sa kalaunan kung sanayin mo ako sa isa pang 2 o 3 taon. Naakit sa pangako ng kapangyarihan ng matanda, sumili ang ningning sa mga mata ni Easton at tumanggo siya. Sige. Ililibrera ko muna sila sa ngayon. Magkakaroon ako ng maraming oras para makaganti sa kanila kapag tapos na ako sa aking pagsasanay. Pagkatapos ay lumuhad siya at yumoko sa matanda. Guro, mangyaring tanggapin ang busog na ito mula sa iyong apprentice. Kamangha-manghang. Ito ay perpekto. Tumanggo ang matanda bilang kasiyahan. Bibigyan kita ng 1 oras para sabihin ang iyong huling paalam sa iyong pamilya. Kapag natapos na ang oras na iyon, ilalabas kita sa Brookborn. Mayroon akong kailangang asikasuhin, kaya pagkatapos mong sumama sa akin at alisin ito, maaari na tayong bumalik sa tinitirhan ko upang simulan ang pagsasanay.
Itinaas ni Easton ang ulo, tumingin sa matandang nasa harapan niya, at magalang na nagtanong. Jiro, ang pangalan ko ay Easton. Maaari ko bang malaman kung ano ang sa iyo? Sabi ng matanda. Ako ang sikat na Sly Doctor, at ang pangalan ko ay Sir Vec. Kumaway ng palad, gumawa ng maliit na tableta ang matanda at iniabot kay Easton. Kainin mo ito, at dapat gumaling ang iyong katawan sa loob ng 1 oras o 2. May pagkakataon pa nga na matakot ang mga babae sa iyo kapag nakita ka nila sa hinaharap. Salamat, Ginoo. Tumayo si Easton, kinuha ang tableta sa kamay ng lalaki, at nilunok ito sa isang lagok. Ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa apoy, at pakiramdam niya ay may nakilala siyang isang savant na umiwas sa mata ng lipunan. Ang ganitong pagkakataon ay isang bagay na maaari lamang dumating sa isang tao. Sa pamamagitan ng tadhana. Fatso, Lucy, Severin. Teka lang. Pagbalik ko galing sa training, paluluhurin kita sa harapan ko at magpapasakop sa akin. Tumingin si Easton sa restaurant, naikuyom ang kanyang mga kamao, at lihim na sumumpa sa kanyang puso. Hindi nagtagal, iniuwi ni Easton ang matanda. Nagplano siya na magpaalam sa kanyang pamilya at sundan ang matanda na umalis sa malungkot na lungsod ng Brookborn. Wow! Ang sarap. Masayang nakangiti si Candy habang kinakain niya ang kanyang pagkain. Hahaha. Sikat ang Brookborn sa barbecue. Madalas kaming kumakain nito noong mga estudyante pa kami. Natatawang sabi ni Severin kay Candy. Ngunit hinding-hindi ako maglalakas loob na bumisita sa mga makabagong restoran noon. Maaaring tumaas ang presyo ng daan-daan para sa isang pagkain na pinagsasaluhan ng 2 o 3 tao. Kami ng aking mga kaklase ay pumupunta sa mga murang buffet dahil masabot kaya ang mga ito. Hindi maiwasan ni Severin na alalahanin ang mga nakaraang araw. Bagaman maaaring mas mahirap siya noon, nabuhay siya sa kanyang mga araw ng walang pag-aalala at masaya. Walang masyadong peer pressure noon, at ang pagtrato kay Lucy sa isang buffet ay sapat na para ipadala siya sa buwan. Habang iniisip iyon, hindi niya maiwasang lumingon kay Cain at Lucy. Nagsimulang damaloy ang mga emosyon sa kanyang puso. Mahabang panahon na ang lumipas mula noon, at ang mga bagay ay nagbago ng husto na kahit si Lucy ay gusto siyang patayin ngayon. Life After Prison. Kabanata 474. Ano ang nasa isip mo, Ginoo? Awkward na tanong ni Candy nang makitang napatigil sa pagsasalita si Severin. Ang tanong nito ang nagpabalik sa katinoan ni Severin habang nakangiti ito. Wala lang. Naramdaman ko lang na mabilis na dumating sa iyo ang pagbabago sa mundong ito. Hihihi. Nakangiting tanong ni Candy. Sa tingin mo ba, dati kang isang estudyante, ngunit ngayon ikaw ay naging aming supreme leader, isang tao sa mga kalalakihan. Ngayon ay maaari kang gumastos sa mga mamahaling bagay nang hindi na kailangang mag-alala. Hindi ba dapat masaya ka? Tumanggaw si Severin. Tama ka. Dapat masaya ako. Kung tutuusin, kailangan ng oras para malaman ang tunay na ugali ng isang tao, at may mga tao na naghahayag lang ng kanilang kulay kapag matagal mo na silang kilala. Natutuwa akong maprotektahan ko ang pamilya ko ngayon, at kontento na ako sa pagpapasaya sa kanila. Mas gumaan ang pakiramdam niya matapos maalala ang kanyang mga magulang, si Diane, at ang kanyang magandang anak na si Celine. Mag-toast tayo, Supreme Leader. Walang kamalay-malay si Candy na maraming bagay ang naalala ni Severin sa loob lamang ng ilang minuto at inosenteng itinaas ang kanyang wine glass. Nakangiting paalala ni Severin. Oo nga pala, huwag mo akong tawaging Supreme Leader sa mga pampublikong lugar. Ayokong marinig ng mga tao yan, kaya okay lang ang Mr. Severin. Pero hindi ba parang formal din iyon? Napaisip naman si Candy at saka ngumiti kay Severin. Mukhang hindi ka gaanong matanda sa akin, ano kaya kung Severin na lang ang itatawag ko sa'yo? Magiging okay na ba iyon? Tumanggaw si Severin pagkarinig nito. Oo naman. Severin na lang ang itawag mo sa akin. Gusto mo bang tawagan kita sa isang palayaw, parang candy bar siguro? Hindi na kay Mick si Candy. Basta Candy ang gagawin. Ang pagtawag sa akin ng candy bar ay nagpaparamdam sa akin na isa akong pop idol. Hahaha.
Oo nga. Tumawa si Severin. Sa kalagitnaan ng kanilang pagkain, hindi maiwasang mapasulyap ni Lucy sa mesa ni Severin. Galit siyang nagngangalit nang makita niya sina Severin at Candy na masayang nagkukwentuhan at nagtatawanan. Ang taong ito ay isang pervert at isang ipokrito para sa pakikipag-date sa ibang mga babae sa likod ng kanyang asawa. Nagdilim agad ang ekspresyon ni Cain at sinabi niyang, "Nagseselos ka ba kay Severin? Hindi ka ba comfortable dahil tinanggihan ka niya kahapon at may kasama siyang ibang babae ngayon?" "Hindi ako nagseselos. Naiinis lang ako. Bakit ang saya-saya niya kasama siya? Ano bang meron siya na wala ako?" Reklamo ni Lucy. Nakangiting sabi ni Cain. "Maaaring hindi mo ito naiintindihan, ngunit kahit na mabait ka at may mainit na figure, mas gusto ng mga lalaki ang mga batang babae kapag mayaman sila. Malamang na mas bata siya sa iyo ng 5 o 6 na taon, kaya may bentahe siya sa kabataan. Kaya malamang mas gusto siya ni Severin." Pagkasabi niya nun ay napaisip siya sandali at muling nagsalita. "Teka, bakit hindi mo sila kunan ng larawan at ipakita sa asawa ni Severin para magudyok sa pagitan nila?" "Ano ang tunog?" Hindi sumang-ayon si Lucy. "Sa palagay ko ay wala itong silbi dahil hindi naman ganoon kakitid si Diane. Kung ipapakita ko sa kanya ang larawang iyon, malamang na magagalit siya sa akin dahil sa pagtatangkang maghasik ng kaguluhan, kaysa magalit sa kanya. Kung tutuusin, alam niyang ex-girlfriend niya ako. Nakikita ko. Hindi ko akalain na magkakaroon pa pala ng ganitong mga babaeng maalalahanin." Hindi maiwasan ni Cain ang mapangiti ng makahulugang sinabi nito. "Naiintriga akong makilala ang asawa ni Severin at malaman kung anong uri siya ng tao." Life After Prison. Kabanata 475. Hihihi. Ang pangalan ng asawa niya ay Diane, at siya ang panganay na anak ng mga Shanahan. Napaka-experience niya sa buhay, at kilala rin siya bilang isang stereotypical na malamig ang pusong negosyante. Maraming mayayamang lalaki ang itinuring siyang numero 1 na pinakamagandang babae sa Brookbourne, kaya malamang na marami sa kanila ang galit kay Severin. Malamig na ngumisi si Lucy. Maaaring maganda siya, ngunit hindi ka pani-paniwalang tanga. Nabuntis siya sa anak ni Severin pagkatapos ng one-night stand, at ang masaklap pa nito, nagpa siya siyang itago ang sanggol. Third-tier family pa lang ang mga Shanahan noong panahong iyon, at pinahahalagahan ng kanyang lola ang kanilang reputasyon higit sa lahat. Kaya, ikinwento niya ang buong relasyon ni Severin kay Diane. Lalong humanga si Cain kay Diane nang marinig iyon. "Base sa sinabi mo sa akin, mukha siyang mabuting tao. Inalagaan niya ang sanggol, pinalaki ang kanyang anak, at hinintay pa niya si Severin sa loob ng 5 taon. Ang mga ganitong babae ay malayo at kakaunti ang pagitan ngayon." Hindi inaasahan ni Lucy na labis-labis ang papuri ni Cain kay Diane. Hindi niya maiwasang mapatingin kay Cain. "Seryoso? Nagustuhan mo ba, umibig sa kanya dahil nabalitaan mong siya ang pinakamagandang babae sa Brookbourne? Masyado kang humahanga sa kanya." Awkward na ngumiti si Cain at nagpaliwanag. "Hindi naman. Paano ako mai-inlove sa taong hindi ko pa nakikilala? Nakakatuwa ka. Halika na, kumain ka pa, babe." Pagkatapos ay nagbunten siya ng pagkain sa plato ni Lucy. Lumipas ang oras, at nang matapos kumain si Severin kasama si Candy, tumayo siya para bayaran ang bill. Nang makita ni Cain na bumangon si Severin ay tumayo na rin ito at nagpunas ng bibig bago tinanong si Lucy, "Tapos na sila sa pagkain?" "Tapos ka na rin ba?" "Tapos na ako. Ang kailangan na lang gawin ngayon ay hintayin silang umalis para hayaan na natin silang harapin ng mga tauhan mo." Gusto kong maramdaman ni Severin ang hiya ng panghihinayang matapos akong kutsain kanina. Sabi ni Lucy. Mabilis na naglakad sina Severin at Candy, at pinalibutan sila ng 12-12 ng mga lalaki pagkalabas nila ng restaurant. "Hahaha. Sa tingin mo ba maaari mong iwanan ang lugar na ito sa isang piraso?" Lumabas si Lucy sa restaurant kasama si Cain at tumabi sila sa isang tabi habang inisyan si Severin. Tumingin si Severin sa kanila at ngumiti, at sinabi, "Hindi ba't minsan tayong lahat ay magkaklase? Bakit kailangang umabot sa ganito? Hindi mo ba naisip na medyo unfair para sa akin nang ilibrera ko ang lahat ng inumin kagabi?
Tumawa si Cain. Hindi mo man lang kami sinabihan na ilibrera sa amin ang mga inuming iyon kagabi, Severin. Nagpasya kang ilibrere kami nang hindi namin tinatanong. At hindi ba sinabi ko na ako ang manlilibrere tapos ikaw na ang nagbayad, at iyon ay halos pareho ng isang pagsampal sa mukha ko. Naiintindihan mo ba yon? Dagdag ni Lucy. Oo nga. Gusto mo lang ay pakitang mayaman ka, at sa ginawa mong iyon, minamaliit mo si Cain. Mas malala pa kapag tinawag mo siyang mataba. Huwag mo nang isipin na umalis dito ng buhay ngayon. Napaawang ng ilang beses ang labi ni Severin nang marinig iyon. Sabi niya sa kay Lucy. Ikaw ang pinakamasamang babae na nakilala ko sa buong buhay ko. Naisip ko na bang patayin kapag katapos kung paano mo ako tretuhin ni Easton. Ang ginawa ko lang ay naghiganti sa iyo ng kaunti, at iniisip ko pa rin ang mga masasayang panahon na magkasama tayo. Lagi akong naniniwala na ginawa ko ang lahat para sa iyo. Life After Prison. Kabanata 476. Inaasahan mo ba talaga na ang babaeng ito ay lalaban sa lahat ng aking mga lalaki? Tumingin si Cain kay Severin at nagtatakang nagtanong, dahil hindi niya inaasahan na hahayaan ni Severin na kumilos ang blonde na babae. Napangiti ng mahina si Severin at sinabing, hindi ko kailangang mangabala sa grupo ng mga basurang tulad mo. Hahaha, tingnan natin kung magtaas ka pa ng kamay sa amin. Tumanggaw si Cain, saka sinabi sa kanyang mga tauhan. Bugbugin mo yang babaeng yan hanggang sa hindi na makalakad. Huwag kang magpipigil dahil lang sa babae. Sa gusto mo, agad namang pinalibutan ng mga lalaki si Candy. Han. Malamig na sumagot si Candy. Bilang isang level 9 Grandmaster, matagal na niyang hinahanap ang pagkakataong subukan ang kanyang kakayahan sa isang karapat-dapat na kalaban. Ang ganitong mga pagkakataon ay hindi madalas dumarating, at siya ay nasasabik sa pag-asang sa wakas ay makasali sa isang kalaban sa isang labanan. Si Candy ang nagkusa na harapin ang kanyang pag-atake ng direkta, at siya ay kumilos ng napakabilis na ang lahat ng mga lalaki ay pinalipad sa isang suntok. Ang mga lalaking may pinakamataas na antas ng pagkamit sa grupo ay mga antas ng 3 at antas ng 4 na mga Grandmaster, habang ang iba ay higit sa lahat ay mga elite na manlalaban. Ang gayong mga individual ay hindi kailanman maaaring maging katugma ng isang tulad ni Candy. Wala pang isang minuto, lahat ng lalaki ay nakahandusay sa lupa. Paano posible iyon? Nanginginig na sabi ni Lucy habang nakatingin sa eksenang nasa harapan niya. Ito ay isang nakakatakot na tanawin, at hindi siya makapaniwala sa nangyayari. Hindi ko akalain na magiging ganito kalakas ang babaeng ito. Malamig na ngumiti si Cain at ikinuyom ang kanyang kamao, na nagbunga ng bahagyang puting glow. Isang profound master. Umasim ang mukha ni Candy nang makita iyon dahil alam niyang hindi siya bagay sa isang ganoon. Ano sa tingin mo dito? Natatakot ka ba ngayon? Nakangiting tanong ni Cain. Napapatay mo ang napakaraming mga tauhan ko, ngunit hindi pa kita papatayin. Pipiliin mo na kita, pagkatapos ay huhulihin kita at hahayaan ang iba ko pang mga tauhan na pahirapan ka ng husto. Ito lang ang tanging paraan para mapawi itong galit na nararamdaman ko. Naiintindihan ko kung bakit ang yabang mo kanina. Level 6 Profound Master ka pala. Napakataas ng nakuha mo doon. Walang pakialam na sinulyapan ni Severin si Cain, lumapit kay Candy, at sinabi sa kanya. Ipaubaya mo sa akin ang higanteng meatball na ito. Sige. Tumanggaw si Candy at nagtiwala na magiging maayos ang lahat kung ipapakita ni Severin ang kanyang kamay. Masasabi mo ba ang level of attainment ko sa pamamagitan lamang ng pagtingin sa akin? Kumunat ang noo ni Cain, at medyo seryoso ang mga mata nito. Kahit na binalutan niya ang kanyang kamao ng espiritual na enerhiya, sinubukan niyang itago ang pagbabago-bago hanggat maaari, at sino mang kalaban ay mahihirapang hulaan ang kanyang natamo kung hindi sila makipagpalitan ng anumang suntok. Dahil dito, nakaramdam siya ng kaunting pag-aalala dahil nakikita ni Severin ang kanyang natamo, at ganoon pa rin ang pakiramdam niya kahit na ang kanyang natamo ay itinuturing na medyo malakas. Life After Prison. Kabanata 477. Walang naintindihan si Lucy,
Ngunit naramdaman niya na ang kislap ng kamao ni Cain ay napakalamig at sa gayon ay nasa ilalim ng impresyon na si Cain ay dapat na mas malakas kaysa kay Severin. Agad siyang napuno ng saya sa sinabi nito sa kanya. Patayin mo siya, Cain. Siya ang dahilan kung bakit namatay ang mga tauhan mo. Isang malamig na ngiti ang isinagot ni Cain. Hindi. Gusto ko lang siyang pilayin. Mas magdurusa ang mga mayroon ng lahat pagkatapos makamit ang ganoong antas ng tagumpay kapag naalis na sa kanila ang lahat. Mas malupit kaysa anupaman ang pagpapawalang bisa sa kanya. Gusto kong panoorin niya akong pakasalan ka, at patuloy natin siyang binyo-bully sa buong buhay niya. Naningkit din ang mga mata ni Lucy nang marinig iyon. Mukhang maganda rin ito. Gawin natin ang iyong paraan, kung gayon. Sa tingin mo ba ay talagang kaya mo iyon? Nag-aalangan pa si Severin kung papatayin niya si Cain. Kung tutuusin, ilang taon na silang magkaklase, at nagkakaganyan lang siya dahil nasulsalan siya ni Lucy. Nakaramdam ng kaunting malambot na puso si Severin dahil dito. Nakatanggap si Severin ng isang flash ng inspirasyon nang ipahayag ni Cain ang kanyang mga intensyon dahil gusto niyang pilayin si Severin, ganoon din ang gagawin ni Severin sa kanya. Rock Crushing Fist. Sa pagkakataong iyon, biglang umatake ang tila napakataba ng katawan ni Cain, at kumikilos siya sa bilis ng liwanag nang sumulpat siya sa harapan ni Severin. Tulad ng inaasahan sa isang level 6 Profound Master. Nakakabaliw ang bilis niya. Nagulat si Candy na nakatayo sa likuran ni Severin sa bilis ni Cain, lalo na't mahirap para sa isang napakataba na makamit ang ganoong bilis. Normal punch. Kumunat ang noo ni Severin, naikuyom ang kamao, at sinuntok si Cain bilang ganti. Dahil alam ni Cain kung paano gamitin ang espiritual na enerhiya, ang lakas ng kanyang pag-atake ay tataas ng husto sa ganoong uri ng pamamaraan ng kamao. Maliwanag noon na walang intensyon si Cain na magpakita sa kanya ng anumang awa, at ligtas na ipalagay ng isa na plano niyang saktan si Severin ng isang suntok. Hindi siya gumagamit ng espiritual na enerhiya. Nagpapanggap lang ba siyang Grandmaster nang magsalita siya ng ganoon kaagresibo kanina? Ang kawalan ng ningning sa kamao ni Severin ay lihim na ikinatuwa ni Cain. Pakiramdam niya ay labis siyang nag-ingat kay Severin, dahil kahit na mahulaan ng tama ni Severin ang kanyang antas ng pagkamit, tila si Severin ay wala pa sa antas ng isang malalim na master. Mas magiging madali para sa kanya na talunin si Severin kung ganoon. Isang bahagyang mapurol na kalabog ang narinig, at sa loob ng ilang segundo, si Cain ay pinalipad pabalik bago bumagsak ng mabigat ilang metro ang layo. Nagpupumiglas lang siyang tumayo nang magluwa siya ng subo ng dugo. Walang duda na siya ay nasugatan na noon. Paano? Bakas sa mga mata ni Cain ang takot at gulat. Hindi niya akalain na mapapalipad siya ni Severin at masugatan pa siya nang hindi gumagamit ng anumang espiritual na enerhiya. Sa paghusga sa paraan ng pagunlad ng sitwasyon, ang tagumpay ni Severin ay mas mataas kaysa sa kanya dahil maaaring talunin siya ni Severin nang walang kahirap-hirap sa pamamagitan lamang ng pag-asa sa pisikal na lakas. Hindi. Hindi ito posible. Paano ka napakalakas? Paulit-ulit na umiling si Cain, dahil naramdaman niyang kakaunti ang mga tao sa Brookborn na maaaring maging katapat niya. Naniniwala siya na ganoon din ang inilapat kay Severin, kahit na ang huli ay maaaring tumanggap ng pagtuturo mula sa ilang malalakas na individual habang nasa bilangguan. Sa kasamaang palad para kay Cain, ang mga paniniwalang iyon ay hindi maaaring malayo sa katotohanan. Anong gagawin natin ngayon, Cain? Ibig sabihin hindi ka rin kapareha sa kanya. Sa sobrang takot ni Lucy ay namutla ang mukha niya at agad siyang tumakbo para magtago sa likod ni Cain. Life After Prison. Kabanata 478. Kung isasaalang-alang ang lahat ng masasamang salita na ginawa ni Lucy kay Severin kanina, hindi na dapat magtaka na magpasya si Severin na parusahan siya kapag tapos na siya kay Cain. Sa sobrang lakas na mayroon si Severin, walang makakagawa sa kanya kahit na pumatay siya ng tao sa Brookborn. Siya ay masyado siyang malakas. Kinagat ni Cain ang kanyang mga ngipin at nagsalita sa seryosong tono. Dahan-daang naglakad si Severin papunta sa kanya at nakangising sabi. Binigyan na kita ng pagkakataon, Cain, ngunit nakakalungkot na hindi mo ito pinapahalagahan. Dahil ang pagkakaibigan natin noon ay walang halaga sa iyo,
kung gayon hindi ako masisisi kung bakit kailangan mong gawin ito sa iyo. Anong balak mong gawin, Severin? Ipapaalam ko sa iyo na may malalakas akong backers. Mamamatay ka kung papatayin mo ako. Pagkatapos maglagot ng ngipin si Cain, mabilis siyang naglabas ng token, at sinabing, nakikita mo ba ito? Isa akong helmsman ng Cherrydom Slasher Gang. Magiging kalaban mo ang buong gang kung hahawakan mo ako, at sa oras na iyon, parang patay ka na. Nadagdagan ang kumpiyansa ni Lucy nang marinig ang sinabi ni Cain at agad niyang sinabi. Pakinggan mo yan. Malakas na backer ang lalaki ko. Dapat ay lumuhad ka at humihingi ng tawad sa aming dalawa ngayon kung may common sense ka. Sinong nakakaalam, baka mapatawad ka lang namin dahil kaklase mo kami noon. Hindi napigilan ni Severin ang matawa nang marinig iyon. Cherrydom. Nagpunta ka sa bansang iyon. Pasensya na, pero pinakaayaw ko si Cherrydom. Akala mo ba matatakot ako sa isang gang mula sa isang maliit na lugar na ganoon? Aniya habang dahan-daang lumapit kay Cain. Ikaw ang humihingi nito. Ang kawalang galang ni Severin ay nagudyok kay Cain sa pagkayam ng kanyang kamao at pagmamadali upang salakayin si Severin. Bahagyang umiwas si Severin, madaling umiwas sa kanyang kalaban, at hinampas ng kanyang palad ang core ng enerhiya ng kalaban. Si Cain ay pinadalang lumipad muli, at ang lalim ng kanyang energy core ay napunit kaagad. Bumagsak siya sa lupa at samuka ng dugo habang walang tigil na kumikibot ang sulok ng labi. Ikaw. Gago ka. Paano mo sisirain ang aking natamo? Tumingin si Cain sa langit na may puot at hinanakit. Isang galaw lang ang kailangan ni Severin para sirain ang kanyang natamo, na nangangahulugan na baka hindi na siya makapagtanim sa hinaharap. Ang kanyang pisikal na fitness ay maaaring mas malakas kaysa sa karamihan ng mga ordinaryong tao, ngunit ang kakulangan ng espiritual na enerhiya ay humadlang sa kanya na sumailalim sa anumang attainment training. Bilang resulta, magkakaroon lamang siya ng lakas ng pakikipaglaban ng isang Grandmaster sa pinakamahusay. Sa sobrang takot ni Lucy ay nanghina ang kanyang mga paa at bumagsak siya sa lupa nang hindi alam ang gagawin. Hindi naging madali para sa kanya na makahanap ng taong maasahan niya sa wakas, at hindi niya inaasahan na magiging hindi siya maaasahan kaya ganoon kadaling talunin siya ni Severin. Lumapit si Severin kay Cain at sinabing may malamig na ngiti. Bakit hindi ako maglakas loob na gawin iyon? Hindi mo ba nais na sirain din ang aking natamo? Pinatikim lang kita ng sarili mong gamot. Pagkatapos ay tinadyakan niya ng mariin ang binti ni Cain. Arg! Napaungol si Cain sa sakit habang nangangatog ang kanyang tuhod. Malamang mabaldado ka na pagkatapos nito. Hihihi. Wala akong pakialam na iligtas ang buhay mo, pero huwag ka nang magpakita sa harapan ko kahit kailan. Umalis ka sa paningin ko, kung hindi ako magdadalawang isip na gumawa ng mas masahol pa kung susubukan mo na naman akong guluhin. Matapos bigyan ng mahigpit na babala si Cain, tumingin si Severin kay Lucy at dahan-daang naglakad palapit sa kanya. Huwag. Huwag kang lalapit sa akin. Hindi. Tumigil ka. Sa sobrang takot ni Lucy ay nagsalita siya sa nanginginig na boses at tumayo upang subukang tumakbo palayo, ngunit ang takot ay labis na ang kanyang mga binti ay nanginginig ng husto at siya ay natatakot na maglakad. Nakikiusap ako, Severin. Huwag mo akong patayin. Gagawin ko ang lahat basta huwag mo lang akong patayin. Nanginginig na sabi ni Lucy habang si Severin ay lumapit sa kanya at nakatayong matayog sa kanyang harapan. Life After Prison. Kabanata 479. Hindi napigilan ni Severin na matuwa nang makita kung gaano kate-cut si Lucy. Kung tutuusin, mukhang miserable siya para sa isang taong naunang nangakong papatayin siya noong araw na iyon. Oh, Lucy. Gaano ka ba kababa? Naisip mo ba talaga na may magagawa ka para sa akin na magkukumbinsi sa akin na palayain ka? Malamig na ngumiti si Severin na may bakas ng panghahamak sa kanyang mga mata. Ibinaba ni Lucy ang kanyang neckline para ipakita ang kanyang cleavage at sinabing, Ako. Ang mayroon ako ay ang aking katawan. Maaari kong ibigay ito sa iyo kung gusto mo, ngunit mangyaring huwag mo lang akong patayin. Pangako hindi ko sasabihin sa iyong asawa. Bastos ka. Malamig na sumulyap sa kanya si Severin at sinabing,
Naiinis ka sa akin, at ayokong magbulag-bulagan sa pagtingin sa katawan mo. Matapos maipaliwanag ang kanyang punto, si Severin ay tumingin sa pamilyar na mukha ng may kawalan ng pag-asa at sa wakas ay sinabi. Hindi kita papatayin dahil babae ka at pakiramdam ko ay nasa ilalim ko ang isang walang kapangyarihang asong tulad mo. Gusto ko lang sampilan mo ang sarili mo ng 20 beses. Oo. Sige, ako. Gagawin ko ngayon din. Agad na gamaan ang loob ni Lucy matapos marinig na walang balak si Severin na patayin siya. Ang pagiging makaligtas ay isang pagpapala sa sarili nito. Hindi na naghintay pa, sinimulan ni Lucy na sampilan ang sarili ng 20 beses sa isang tuloy-tuloy na ritmo. Hindi napigilan ni Severin na mapabuntong hininga habang pinagmamasdan ang sarili nitong sinampal ang sarili. Tumingin siya sa oras at sinabi kay Candy. Sa tingin ko ay oras na upang magsimula tayo sa punto ng pagtatagpo. Pagkatapos, nagmaneho siya at lumabas ng restaurant. Kamusta ang pakiramdam mo, Cain? Ayos ka lang ba? Medyo natahimik si Lucy pagkaalis ni Severin at agad na tumakbo para tingnan ang kalagayan ni Cain. Narinig ni Cain ang kanyang mga ngipin, at siya ay mukhang nakakatakot sa kanyang mga ugat na lumalabas sa kanyang noo dahil sa sakit. Ang lakas ng loob ng bastos na iyon na sirain ang aking nakamit at baliin ang isang pako. Sisiguraduhin kong papatayin siya balang araw. Sabi ni Cain na nakakuyom ang panga. Anong gagawin natin ngayon? Si Lucy ay nasa kawalan. Kung tutuusin, makakaalis siya kapag namatay si Cain, lalo na't nakakuha na siya ng Vilya mula rito. Dahil buhay pa siya, natural na hindi siya pababayaan ni Lucy sa pagkakataong iyon dahil sa sobrang yaman niya. Higit pa rito, kaitiwala siya ng slasher gang, at magiging mahirap para sa kanya kung siya at ang kanyang gang ay mahihirapan siya sa hinaharap. Huwag kang mag-alala, papatayin ko ang bastos na iyon maya-maya. Kinagat ni Cain ang kanyang bagang at inilabas ang kanyang cellphone. Ang ilan sa mga tauhan ko ay hindi sumama sa amin ngayon, kaya tatawagan ko ang mga lalaking iyon at sasabihin ko sa kanila na ipadala ako sa ospital. Ipapagamot ko rin ang mga katawan na ito. Siguradong papatayin ko si Severin kapag gumaling na ang mga sugat ko. Life After Prison. Kabanata 480. Sigurado ka bang gusto mong maghayganti kay Severin? Hindi mo ba nakita kung gaano siya kalakas? Nagsisimula ng makaramdam ng takot si Lucy sa lalaki. Pagkatapos ng lahat, ang mga bagay ay hindi naging maganda para kay Edward, Easton, at sino mang nag-udyok kay Severin. Naramdaman pa niya na may kinalaman siya sa pagpupunas ng Draco Hall sa mga Chavez ng biglaan. Malamang na hindi siya pinatay ni Severin dahil ilang taon na siyang nakipagrelasyon sa kanya, at walang kasiguraduhan na ililigtas pa rin siya ni Severin kung mabaygo rin ang susunod nilang pagtatangka na patayin siya. Sinabi ni Cain na may malamig na ngiti. Wala kang ideya kung gaano kalakas ang slasher gang at kung gaano karaming malalakas na individual ang naruroon. Isa lang akong mahinang kaitiwala, at ang dahilan kung bakit ko nakuha ang posisyon na iyon ay dahil gumastos ako ng malaking pera para mabili ang status na iyon. Ang slasher gang ay higit na nakakatakot kaysa sa mga gang sa Brookborn dahil ang kanilang organisasyon ay napakalakas na sumasaklaw sa buong mundo. Iyan ay magandang pakinggan. Dapat tayong tumawag ng isang tao at ipadala ka sa ospital ngayon din. Nakahinga ng maluwag si Lucy nang marinig ang pagtitiyak ni Cain. Pagkatapos ay kinagat niya ang kanyang mga ngipin at sinabing, nararapat na mamatay si Severin. Ang pagsira sa iyong tagumpay ay magkakaroon ng epekto sa iyo sa buong buhay mo. Tumingin si Cain kay Lucy at hindi maiwasang magtanong. Hindi mo naman ako hahamakin kung ako ay magiging lumpo sa hinaharap, hindi ba? Hindi naman. Di ba sabi ko papakasalan kita? Agad na ibinigay sa kanya ni Lucy ang kanyang panata, alam niya na magkakaroon siya ng napakaraming paraan ng pagpatay sa kanya dahil sa kung gaano kalakas ang slasher gang. Magkakaroon pa rin siya ng disenteng buhay sa isang lalaking lumpo basta may pera ito. Sa sandaling iyon, maraming sasakyan ang nakaparada sa labas ng isang bakuran. Bumaba si Mick mula sa isa sa mga sasakyan, kasama si Menkel, ang second elder ng Blood Drinker Gang, at mahigit 40 elite fighter mula sa Moss Hall. Gang leader. Mga elder. Nandito na kayong lahat.
Lumabas si Lauren at agad na humakbang para salubungin sila. Nang makita ni Mick si Lauren ay agad niya itong tinanong. Walang panganib si Candy, di ba? Nakontak ka na ba ni Severin? Sinulyapan ni Lauren si Menkel, na nakatayo sa tabi ni Mick, bago sinabi. Hindi. Sinabi lang niya sa akin na dalhin ang iyong mga tauhan sa kakahuyan sa labas ng lungsod. Gusto niyang harapin ang lahat ng sabay-sabay kaya hindi na natin kailangang magpadala pa ng mga tao para guluhin siya. Sampin siya. Naikuyom ni Mick ang kanyang kamao at sinabing. May lakas siya ng loob na kidnapin ang anak ko at pinagbantaan ako. Sa tabi nila, sinabi ni Menkel. Inagaw niya si Candy kagabi, at natatakot ako na baka nagkaroon siya ng napakahirap na gabi sa kanya. Isipin mo, bakit hindi niya ito pagnanasaan kung ito ay isang maputi ang balat, magandang babae na may kahangahangang figure upang talunin. Lalong nahiya si Mick nang marinig iyon at agad na sinabi. Kalokohan. Papatayin ko siya kapag naglagay siya ng daliri sa isang hibla ng buhok niya. Kumunat ang noo ni Menkel at sinabing. Hindi mo ba siya dapat patayin kahit na hinawakan niya ang iyong anak o hindi? Medyo nahiya si Mick matapos tawagin. Papatayin ko siya sa alinmang paraan, ngunit kung hinawakan niya ang aking anak, pahihirapan ko siya ng husto bago ko siya patayin upang mamatay siya sa mas masamang paraan na posible. Nang makita ni Lauren ang kanyang reaksyon, nag-alala si Lauren na baka magalit siya ng husto, kaya agad niya itong inaliw at sinabing. Huwag kang mag-alala, sir. Sigurado akong magiging maayos si Candy. Mukhang mas mabait si Severin kaysa sa karamihan, at hindi siya maituturing na isang pervert. Sana nga. Nakahinga ng maluwag si Mick matapos marinig ang sinabi ni Lauren. Pinag-isipan ni Menkel ang kanilang ginawa. Lauren, dapat alam mo kung saan tumutuloy si Severin, di ba? Dalhin mo kami doon. Aalis siya ng lungsod para makipagkita sa atin, kaya pumunta tayo sa bahay niya at kidnapin natin ang pamilya niya. Tingnan natin kung ano ang magiging reaksyon niya pagkatapos nito.